Okay ba? Sa ating ikalawang o dito po sa ating palatuntunan, makakapanayin po natin si Engineer Rosendo So, ang chairman po ng SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura, dahil may mga usapon po tayo na tatalakayin. Kasama po siya at unang-una po sa lahat, binabati po muna natin ng isang mapagpala magandang araw si Engineer Sol. Layo po kayo napapanood na napapakinggan sa ating palatuntunan. Nakakasama niyo po si Bombo Justin Fantanilla Rosete. Ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers. Bombo Justin, magandang umaga. Yes po. Engineer, unang-una po sa lahat, kunin din po muna natin yung inyo pong komento, masasabi doon po sa nilaman na zona po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sektor po ng agrikultura sa ating bansa. Yeah, so far kasi nakita naman natin na down ang atin mga produkto, no, dahil last year nagkaroon tayo ng problema dun sa presyo ng palay, kaya nabawasan yung pagtanim natin itong taon na ito ng area. Hopefully makaka-recover tayo. So far kasi maraming huminto na nagtanim, no, nung bumagsak ang presyo ng palay to 14 pesos, no. Pero this year medyo nag-recover yung presyo dahil kulang yung area na tinamnan. Hopefully itong last quarter makahabol ang ating mga magsasaka, magtanim ulit para at least ma-achieve natin yung sinasabi ng ating presidente na maging self-sufficient. Pero sa ngayon kung makikita natin, bagsak ang tanim natin, no, compare doon sa mga previous year, mas maliit yung area na natamnan. Situation po, no, ng ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na kasi nararamdaman na po natin yung epekto ng El Nino. Nakikita niyo po ba yung kasapatan ng bigas sa ating bansa this 2026? Even kung sakali na hindi po tayo magtaas ng rice importation mula sa ibang bansa at engineer? Yeah, ang importante kasi yung presyo ng palay. Kumita ang ating mga magsasaka. Kung kagaya last year yung presyo, talagang hindi magtatanim yung mga magsasaka. Pero kung gaganda yung presyo, maski may El Nino, magtatanim yung mga magsasaka dahil pwede naman mag-pump ng tubig, no? And ang tingin natin, ang importante yung farm gate price, may assurance dun sa presyo para at least magtanim yung ating mga magsasaka. Pero sa nakikita po ninyong ginagawa na paraan or ito pong mga pamamaraan ng ating gobyerno para masolusunan yung matinding epekto po ng El Nino phenomenon, kamusta po, Engineer? Yeah, mukhang doon sa loob ng Department of Agriculture may sindikato pa rin, no? Kagaya ammonium chloride na binid nila nasa 1,650 ang presyo, kung bibili sa mga outlet nasa 1,200 pesos lang, no? Or kung sulfate ang bibilihin sa mga authorized dealer, nasa 1,150 lang. So ibig sabihin yung sindikato doon sa DA nandyan pa rin, gusto nila pa-bid yung pataba, in which mas mataas ng presyo ng 450 to 500 pesos. So with that, sayang. Sana kung binigay na ito sa authorized dealer, bumili yung mga magsasaka at yung butcher na lang ang kunan, mas makakatipid ang ating mga magsasaka, mas makakadami ang procurement, mas marami makukuha kaysa yung procurement ng Department of Agriculture.
Engineer, meron po ba kayo monitor na pagkakaroon po ng limitadong supply po ng pataba dito po sa ating rehiyon, lalong-lalo na kasi may mga ilang negosyante daw yung nakakaranas po nito sa ngayon, at kamusta yung presyo po nito in the market? Yeah, yung market price mas bababa kaysa yung bid price ng Department of Culture. So kung makikita natin yung chloride, no, yung 2500 na binid ng DA is 1,650, pero sa merkado nasa 1,200 pesos lang. So mas bababa pa rin yung nasa outlet. Yung urea naman may stocks na tayo, and yung triple 14. So sa ngayon wala naman tayong kulang doon sa mga produkto na nasa merkado. Engineer, noong mga nakalipas na araw, meron tayong nabasa na ang under the administration po ni PBBM, na doble yung pondo po ng agriculture sector. At sa nalalabi pa pong 2 taon ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo po ng ating bansang Pilipinas, kayo ba satisfied dito po sa paglalaan ng pondo, especially ng DA, sa mga dapat na paglaanan po ng pondo po nito na ang makikinabang po yung mga magsasaka po natin? Kung yung pondo tamang gamitin, okay lang, no? Ang problema, sinasabi nga natin, yung overprice ng pagpili ng Department of Agriculture, maski lumaki yung pondo, nawala yung naibibigay sa ating mga magsasaka. So, sumo total, parang hindi lumaki yung may bibigay sa ating mga magsasaka dahil ginawa nilang mas mataas yung presyo na kukunan, no, na nawala para may bigay sa ating mga magsasaka. Sa kasalukuyan pala, Engineer, kamusta naman po ang sektor po ng pagbababoy at mga ng manukan dito po sa ating rehiyon, sa mga nakatatanggap po ninyong ulat? Nagkakaroon po ba ng pagtaas sa presyo po nito? Lalong-lalo na yung karne po ng baboy at manok sa merkado sa ngayon? Yung price ng baboy nasa 175 to 180 pesos ang farm gate price. Mas bababa kaysa last year, no? Kasi last year same month nasa 210. Pero ang inaano natin yung retail price nga hindi pa rin bumababa, no? In spite of mababa na yung farm gate price. Kaya yung unang sona ng ating presidente na sinasabi yung value chain, dapat yun ang tinutukan ng economic team, hindi yung taripa. Kaya inaano natin na yung tariff ng bigas, tariff ng karne ng baboy, dapat ibalik na dun sa original para at least matulungan ang atin agri-sector, kasi yung tariff collected automatic mapupunta dun sa sektor ng agrikultura. Engineer, sa panig po nitong pagpapatayo ng paksilika dito po sa ating bansang Pilipinas, kasi sinasabi na malawak na lupain ang maaring kailanganin po nito at maari pong sakop ito pong mga agricultural lands po natin. Ano po yung komento po ninyo sa bagay po na ito, sir? Sa tingin ko, pagkatapos ng term ni President BBM, bago maka-start pa yan So hindi natin alam kung anong direction ng susunod na administrasyon. Depende yan, baka ihinto yan, hindi rin natin alam, no? So wala kasing assurance yung mga project na itatayo dito So kaya yung mga investor din dapat may guarantee na pag tinayo yan continuous. Baka mamaya pag tinayo yan tapos yung next administration ayaw naman, baka na naman yung project na yan. So hintayin na lang natin kung naitayo na yan. Pero kung kayo po yung tatanungin, sir, negatibo yung maging epekto po nito sa agricultural na usapin na, engineer? So far naman yung area naman na itatayo
hindi naman natin nakita na apektado yung agricultural area, no? Pero ang inaano lang natin yung continuity ng mga project. Baka by then kung mag-start na yung project mahinto, no? Kasi walang assurance kasi yung government na yung susunod na administration ba itutuloy yung mga project. Okay po. Engineer, baka meron po kayong mga panghuling mensahe na is pong ipaabot sa ating mga listeners and viewers na nakaantabay sa ating ngayong araw po na ito. Go ahead po, Engineer. Yeah, we hope na yung first border natin na ilalagay sa ating bansa, tuloy-tuloy yan, mailagay na. And of course, yung tariff mabalik sa original para mabawasan yung importation. Matulungan ang ating local producers. Okay po. Mag-ingat po kayo, Engineer. Salamat po. Maraming salamat.